Jed, bakit iginigiit ni Senator Marcos na dapat maimbestigahan ng Senado ang affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines? Ela sa kabila ng hindi na pagpatol ng ilang senador dito sa inilabas na salaysay ng 18 nagpakilalang dating Marines, ayon kay Senator Amy Marcos, yung Ayan na, bago tayo magtuloy dyan, ayon sa kay Amy Marcos, para sa akin yung 18 Marines na yan, hindi naman po talaga kapatol-patol. 'Di ba? Kasi ito po ay ano lang po ito. Ginagawa po nila ito dahil meron pong impeachment itong si Sara Duterte para yung ma-divert po ba yung ano yung issue, no? Kumbaga yung focus natin dito sa impeachment laban kay Sara Duterte mawala at mapunta doon sa sa 18 ex-Marines na to. 'Di ba? So yun po yung gusto nila na tinatawag po na 18 Marites. Gusto nila po na yung ating tutukan yung kanilang ka-fake newsan, yung kanilang palilin lang sa publiko. 'Di ba? At maliwanag naman po na yung 18 Marites na to ay tinulungan po ito ni Mike Defensor. Siya po yung isa sa talagang tumulong dito. No? So, ngayon po, hindi naman pala pinansin ng iilan senador. Ngayon, si Amy Marcos, magsasayang po ng pera para imbestigahan kuno ito. So, tingnan natin, ano ba yung sasabihin dito ni Amy Marcos? Panoorin po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy pala, no? Sa hindi pa nakapag-like dyan, kalimbangin nyo na yan, like, share, subscribe na po. Okay, para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Tuloy po natin ito. Marines, ayon kay Senator Amy Marcos, yung katotohanan ay lalabas lamang sa pamamagitan ng investigasyon. Kaya ito aniya yung dahilan kung bakit kailangan ng talakayin o suriin dito sa Senado ang nasabing affidavit. Ako, para sa akin mga pre, hindi na dapat imbestigahan yan dyan sa Senado kasi ano lang yan kumbaga gusto nyo kasi ang taong bayan malihis, kumbaga yung tutukan ng taong bayan yung 18 Marites na yan. Para yung impeachment mabaliwala, ganon. So, para sa akin hindi na dapat po magsayang ng pera yung Senado diyan sa investigasyon ng mga affidavits nila. Hindi na po kailangan kasi maliwanag na po sa lahat 'di ba? Na ano to? Talagang katarantaduhan lang to. Tapos ngayon si Amy Marcos, malamang sa malamang iimbestigahan mo ko, no? Tapos papaboran mo sila. 'Di ba? Yung mag-iimbestiga pa yung yung aso ng mga Duterte. Yung aso ni Sara Duterte. Mahirap 'yan. 'Di ba? Kayo papabor po ba kayo dito? 'Di ba? Kasi hindi nakapani-paniwala. Yung ginagawa ng 18 Marites na to, scripted. At kasama dyan, etong si Mike Defensor. Scripted po talaga yung datingan mga pre. Diba? Halatang halata naman po, hindi naman po tayo boboy. Tinatanong nga po yung 18 Marites na to, nagpapasapasahan lang ng Mike. Wala mga alam. Hindi nila alam, hindi nila minamaster yung kanilang binabasang script. Di ba? Hindi po nila minamaster. So, iimbestigan kayo. Kayo po ba? Papabor? Imbestigahan pa to? Wag na. Sasayang lang ng pera dyan Wala namang kwenta. Walang kwenta. May Marcos, wala. Promise. Papaldo lang kayo dyan pag iimbestigahan nyo pa. Siyempre, may pondo yan. Pupondohan nyo yan. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na hindi dapat baliwalain ang seryosong akusasyon ng bilyong-bilyong pisong cash delivery na Kita nyo na? Doon pa lang sa statement ni Amy Marcos, pinapaboran niya na. Aso nga Bukod sa mahaba yung baba, aso pa to. Walang kwenta. Ang mag-iimbestiga, tuta ni Sara. Dapat ang mag-iimbestiga po niyan, papayag naman ako Ang mag-iimbestiga dyan, hindi maka-DDS, hindi maka-Duterte, at hindi rin maka-administrasyon.
dapat nasa gitna. Yun dapat yung mag-iimbestiga dyan. Pero ikaw, Amy Marcos, tangina, mapapamuran lang ako eh. Oh, mapapamuran na lang ako sa katarantaduhan na yan. Oh, ano daw? Inog na yung mangga, hintayin na lang mahulog. Hindi na po ako kumakain ng mangga. Nandidiri po ako dyan. Ay, nako. Dumaan umano sa iisang tao lamang sa loob ng 2 taon. Naniniwala ang senadora na tungkulin ng Senado na busisiin ang joint affidavit. Naniniwala din ako na tungkulin mong imbestigahan yan para lalong madiin si PBBM. Diba? At naniniwala ako na ang pag-imbestiga mo na yan ay pabor sa mga Duterte. Yun lang. Diba? Dapat, ito po sabi ko nga, uulitin ko lang, dapat po yung mag-imbestiga dyan, payag naman tayo. Basta yung mag-iimbestiga po dyan, hindi po maka-Duterte at hindi rin po maka-administrasyon. Payag po tayo. Eh kung siya ay lang mag-iimbestiga, magiging bias po yung dating. Bias na bias po. Walang kwenta. 18 dating Philippine Marine Corps at mga tauan humano ni dating Congress. Yung mga mukha, oh. Ako, Bisaya din po ako, Bisaya din po ako. Promise. Bisaya po ako. Pero yung nasa gitna, ito. Oh, tingnan niyo yung mukha, oh. Bisayang DDS na mukhang puwit yung utang ina mukha yan. Sinungaling ang animal, di ba? Basta tandaan nyo, pag Bisaya ka at DDS na Bisaya ka, mongguloy dan tingin sa'yo. Proud naman ako sa pagiging Bisaya ko, pero hindi po ako DDS. Hindi po ako DDS. Hindi ko po ginagawa itong pagkukontent ko na to para lang manira ng kapwa, manira ng tao. Ginagawa ko po ito sa tamang paraan. At kung ano yung totoo, nandun lang po tayo. Pero sila po naggagawa ng kasinungalingan para lang pumaldo. Para lang magsinungaling at pumaldo. At pinapalamo nila yan sa kanilang pamilya. Yun po yung kaibahan natin sa kanila mga pre. Diba? Ako kailangan ko rin naman ng pera. Tangina. Kailangan ko ng pera. Pero yung gagawa ko ng fake news para lang manira ng tao, ang ina. Hindi po natin trabaho. Manzalico, kahit gaano man ito aniya kahirap paniwalaan. Bagamat aminadong hindi ka panipaniwala Tingnan mo mukha, oh. ano man ito aniya kahirap. Mukha ng screenshot ko nga ito. Tingnan po yung mukha ng DDS na to. Pakita ko lang sa inyo. Gusto ko lang i-flex sa inyo yung mukha ng DDS na to. Mukha ng Bisayang DDS na to. Ako, Bisaya din po ako pero sabi ko nga, hindi po tayo doon sa hindi po tayo sa, nasa katotohanan lang po tayo. Pero flex ko lang po, yung mukha ng Bisayang DDS na to. Oh. Diba? DDS na DDS yung datingan, oh. Dugyot yung pagbumuka, oh. Oh. Tingnan nyo po, gano ito kadugyot. Oh. Diba? Dugyot na datingan, ah. Mukhang papaldo ka dito, boy, ah. Oh. Yan. Pagmasdan nyo po yung pangit niyang pagmumuka. Diba? Pagmasdan nyo. DDS na DDS, diba? Oh. Shoutout po sa lahat, ah. So, tuloy po natin yung ating nakakasuka yung pangit ang pagmumuka mo. Ano? Mukhang kamuti. Oh, tuloy natin mga pre. Paniwalaan. Bagamat aminadong hindi ka panipaniwala ang laki ng halaga, iginiit ni Senator Marcos na dahil sa mga pagdududa, mas lalong dapat payagan ang mga nabanggit na individual na magpaliwanag at maglatag ng ebidensya. Katulad nito, may nag-comment. Ang nag-comment po nito, ito si Michael, kapatid niya po ito. Mukhang susuyo mukha. Ito si Michael at ito magkapatid.
Parehong pangit eh. Alam mo, Michael, mas pagkakaguluhan pa yung bulbul ko kumpara sa pagmumukha mo. Oh. Diba? Totoo yan, Michael. Ay na. Nasaktan ng puta. Oh. O, tuloy tayo kay Amy Marcos. I mean na tayo. Kahit gaano man ito aniya kahirap paniwalaan. Bagamat aminadong hindi ka panipaniwala ang laki ng Oh, masilip ko lang yung ito. Kita? Mukhang manginginom lang sa kanto eh. Tapos sasabihin nyo, nagsasabi ng katotohanan. Wala lang pambili ng tuba yan, kaya nandyan. ito aniya kahirap paniwalaan. Bagamat aminadong hindi ka panipaniwala ang laki ng halaga, iginiit ni Senator Marcos na dahil sa mga pagdududa, mas lalong dapat payagan ang mga nabanggit na individual na magpaliwanag at maglatag ng ebidensya sa ilalim ng inquiry o pagsisiyasat ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Binigyang diin din ng mambabatas na ang inquiry o investigasyon ay hindi lamang para sa interes ng publiko, kundi para rin protektahan ang reputasyon ng mga inaakusahan, kabilang na ang ilang miyembro ng Senado at mismong ang Senate President. Nanindigan naman ng senadora na sa pamamagitan lamang ng investigasyon lilitaw ang katotohanan at mapatunayan man itong totoo o malantad na kasinungalingan. Pinapaikot po tayo ni Amy Marcos eh, no? Oh. Ako po, sabi ko nga, hindi na po ito kailangang imbestigahan. Malinaw na po ito sa mata ng mga Pilipino na ito ay tanim lang po ng kalaban ng administrasyon. So yun po yung nakikita ko dyan. O kung kayo ba tatanungin, nakita nyo naman yung 18 Marites na to, di ba? Nung tinanong, nautal-utal pa. Hindi alam yung sasabihin, di ba? Mali-mali pa yung mga sinasabi. Kaya, Amy Marcos, please lang naman, huwag ka na magsayang ng pera ng taong bayan. Tama na. Focus ka na lang sa baba mo. Kaugnay nito, nahingan na nga rin ng komento ang ilang mga senador tungkol dito sa inilabas na salaysay ng mga nagpakilalang dating Maris, at ang ilan sa kanila ay nagsabing hindi na nila dinidignify itong nasabing salaysay, bagamat iginigiit nga ni Senator Amy Marcos na dapat itong dalhin sa Senado at maimbestigahan. Yung iba nga, kasi yung iba dyan may mga utak yan, yung mga senador na yan. No? Alam nila kung nagsasabi ba ng totoo itong mga to o hindi. Oo. Alam nila. So, baka masira pa yung pangalan nila kung papatulan nila to. Diba? Pero si Amy Marcos, sira na yung pangalan nito eh. Paninindigan na lang yan. Ganun lang naman yan. Diba? Sira na po yung pangalan ni Amy. So, siya na yung sasalo kasi aso siya. Ninday Sayad. Ayan muna update, balik sa inyo. Maraming salamat. So, yun, mga pre, no? Kayo, anong reaction nyo dito sa video ito? Ayan, paki-comment nyo naman, mga pre, para mabasa po natin. Ayan. Syempre, bago po tayo mag-move sa next topic natin ngayon, ayan, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, para naman po, maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Syempre, may TikTok po tayo, may Facebook, ayan. So, yun, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi. Ayan, next topic po tayo.